Martin Romualdez. Kabilang di umano sa inirekomendang sasampahan ng kaso sa draft report ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Kaugnay sa maanumalyang flood control project ayon kay Senate Pro Tempore Panfilo Lacson. Pinasinungalingan ni Lacson ang mga haka-haka na walang nakitang pananagutan ang komite kay Romualdez. Sinabi ni Lacson na inirekomenda siya noon at ipinaliwanag din na maaring wala ang pangalan ni Romualdez sa unang nabanggit dahil kabilang daw di umano sa ikalawang kategorya. Parang nakalam sila ni dating Senate President Chis Escudero, anya. Dagdag pa ni Lacson na nabanggit ang kanilang mga pangalan pero walang ebidensya na tumanggap sila ng pera. Sabi pa ng senador na sinabi ni Guteza na nag-deliver siya ng limpak-limpak na pera kay Zaldico at Romualdez pero wala man lang daw acknowledgement. Binigyan din ni Lacson na walang iniharap na pruweba para ipakitang tumanggap palaga ng kickback si Romualdez. E papaano naman makakapagharap ng pruweba si Guteza? E simula pa lang sinupalpal nyo na ang pahayag ng isang Guteza. Kung ano-anong mga notaryo pa ang hinahanap nyo, nagkaroon pa ng malaking issue sa notaryo. Pero kung isipin wala na rin naman saysay ang notaryo dahil pinanumpaan na rin naman ni Guteza ang kanyang pahayag sa kanilang harapan. Bukod pa sa pahayag ni Guteza, nauna nang inyugnay si Romualdez sa mga kontratistang mag-asawa na sina Sara at Kali Diskaya. Sa gitna ng mga aligasyon na ginamit ng dating speaker ang mag-asawa upang bumili ng isang high-end na ari-arian sa Makati City. Matatandaan noong mga nakaraang mga buwan nang tanungin si Pangulong Marcos tungkol sa kanyang pinsan. Halos magkang-uutal at mataranta sa pagsagot sa tanong ng isang reporter na kung bakit kakaunti lang ang binanggit ni Pangulong Marcos na mga legislator o mga mambabatas sa listahan na ipinahayag ng Pangulo. Tanong pa ng reporter na kung kasama ang kanyang pinsan sa listahan? Sinabi na lang niya na di niya alam at walang ebidensya sa Congress na tanging sa Senate lang meron at hindi pa tinanggap ng Senado. On your presentation, very obvious, very noticeable po na marami sa mga pangalan binanggit ninyo, DPWH officials, contractors, pero kakonte, if at all, yung mga nabanggit na legislators who are. Well, no, no, they're part of the list. We'll give you the complete list. I just didn't go through them because there are like 37 of them. So you'll get, as I said, you'll get a briefer, which will give you more detail on all of the things that I've said today. Is the former speaker included in the list, sir? I don't think so because no. The only evidence that has been made against him is in the Senate. So I don't know. No, with the speaker, no. Well, we're fine with that. Provide us the evidence and we will file cases against them. Napaka-defensive talaga ng Pangulo pagdating sa kanyang pinsan na si Romualdez. Pinapag-provide pa ng mga ebidensya kung talagang may sahla ang pinsan niya. E papaano nga magkakaebidensya? Sa Kongreso palang pinababaliktad na ang pahayag ng mga witness pag nasangkot na ang pangalan ni Romualdez. Pinagtutulungan na kaagad at ipako-contempt kapag hindi nila gusto ang magiging resulta ng kanilang investigasyon. Kaya napipilitan na ang mga witness na baguhin ang mga pahayag para na rin sa kanilang kaligtasan. Pagdating naman sa Senado, kaagad nahahanapan ng butas ang mga pahayag ng witness para lang mapahina ang ebidensyang ihaharap sa kanila. Nasa huli ay hindi na rin nila kikilalanin na matibay ang ebidensyang inihaharap ng witness. Sa tingin ko lang naman siguro baka kaya ayaw nila na sumabit at makasuhan si Romualdez. Kasi siguradong makakaladkad ang pangalan ng Pangulo. For more video update, please subscribe, like and hit the notification bell.